akong bolang kristal at nakikita ko yan, eh di dinurog ko na ng bonggang-bongga si Kuting noong eleksyon at hindi na inuutusan na naman ni Lisa Ahas ang Bangko Sentral na sairin ang pera ninyo. Bill, gusto nilang sairin talaga. Itong pet project ni Lisa Smugs na to, pet, mukha siyang pet. Okay, mukha siyang butod. Ito ay corruption na naman. Hindi si Lisa gagawa ng proyekto na hindi niya kakamkamin ang pera. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Dahil si Sara pala ang may puso, si Kuting pala ay puro pulburon at ang magpapatakbo pala ng bayan natin ay si Lisa Smugs. Kung nalaman ko lang yan, kung meron akong bolang kristal at nakikita ko yan, eh di dinurog ko na ng bonggang-bongga si Kuting noong eleksyon at hindi na sana yan. Di ba? Hindi na sana nagkaroon ng chance si Lisa Ahas, Araneta Marcos na makipag-usap sa Smartmatic. Based sa affidavit ni Atty. Glenn Chong na hanggang ngayon hindi nila sinasagot na si Lisa ay nakipagsabuatan sa Smart Magic. See that? Kung nakikita ko lang yan, hindi sana si Sara presidente natin. Pero, sabi ko nga, baka ngayon, well, you know what? Pero kung maganda ang papatakbo ni Sara, susuportahan natin siya kung siya naging presidente. Pero kung pulboronic, katulad ni Kuting, buboljakin natin siya. Yan ang tatayo ka sa katotohanan. Hindi porket pinakain ka ni Duterte well, hindi naman pera ni Duterte yun, pera natin yun, ng balinghoy, di ba? Kung sisingilin ko yung mga contribution ko sa government as an overseas, as imigrante here, di ba? Na nagsisend ng pera, kulang pa yung balinghoy kung sisingilin ko yung tax na binayaran ko. Patuloy din naman ako naniningil at nagpe-present lang ako sa inyo ng bonggang-bongga. So again, mga kapalaga, I'm not the type of person na gobyerno kasi to I mean, ang pinag-uusapan kasi ito pera ng bayan, hindi porke tinanggap ka ni Duterte ay lahat ng mga issue niya ng mga kaletsyan na issue ay tatahimik ka na lang. No. We have to speak up. At the same thing na si Marcos Jr., alam niyo yung time na yan, yung yung video na yan, 2018 yan, August, nung nakita yan nila Franz Imperial, ni si Franz na nag-necknock dyan sa PCO, in-invite din nila ako, di ba, doon sa opisina ni Kuting. Alam nyo na yan, yung mga nakapalo sa akin, pumunta ako sa opisina ni Kuting, ayaw magpakabog. Di ba? So, nandun, si Pangulong Duterte, wala nga akong binigay kahit ano di ba? Wala akong binigay kahit isang butil na figurine or something, walang ganon. Di ba? So, hindi ko naman kasi in-expect na pupunta ako dyan. Pero kay Kuting, di ba, I gave something, small things, token of friendship ang tawag doon. Kasi that's my personality. I always give something. Kahit isang butterball lang yan o isang coconut candy, mga ganyan. So yun. Pero anong ginawa ko? Di ba binolja ko tong hinayupak na to? Pero anong ginawa ng mga anti-Marcos? Na mga diktador na nagsasalita? Anong ginawa ng mga madre? Anong ginawa ng mga laging nag-uwelga dyan? Nawala sila. Hindi ka ba magtataka? Bakit sila nawala? Ang tagal nilang nagsisigaw sa kalye, diktador. Saan na ang mga rebeldeng komunista? Nasaan na? Kakampi na nila. Di ba? Binigyan pa ng parol. Binibigyan pa ng panahon ni Martin Romualdez. So ngayon, sino na ang kakampi ng bayan? Tayo na ngayon, good people, Filipino citizens, okay, versus itong mga jejemonyo sa Malacanang, mga makakaliwang grupo, mga dilawang sumisigaw dati ng diktador, pero nananahimik na katulad ni Ontiveros. Kasi ang gusto niya nang tutukan, si Kibuloy. Di ba? Ngayon, sige, kunyari malitis na si Kibuloy, ma-convict, kunyari pagpalagay na natin, convicted si Kibuloy, ganyan. Nakulong, napatunayan, natama yung mga sinasabi ni itong mga suspect, mga witness na ito, ganyan. O ano ngayon, Risa? Anong next chapter ng hearing mo dyan? Hindi mo pa rin papansinin ang kabalasubasan ni Lisa, ni Tambaloslos, ni Kuting Jr., di ba? So hindi ka para sa Pilipinong hinayupa ka, para ka sa kipay mo at sa bunganga mo, para kayo kumamkam ng pera dyan sa kaban ng bayan. Gagamitin nyo sweldo, representation, and everything para sinisip-sip nyo ang dugo ng Pilipino. Lahat kayo, lahat ng mga nagnanakaw, walang exemption dito.
Wala. Kaya nga lahat tinutuligsa. Magtataka ka. Yung ibang mga vlogger, gumaganon. Ay, teka muna, dito muna ako kasi baka makinabang ako dito. Ang ibang mga vlogger ganyan. Ako, nakita nyo, lahat halos inaaway ko. Di ba? Halos lahat, mapa Duterte, mapa Marcos. Bakit? Kasi wala akong pakialam, okay, sa mga politiko dahil hindi ako nabubuhay dahil nagagasolinahan yung kipay ko o bunganga ko. Kaya kong mabuhay kahit magtinda ako ng kahit ano. Magtinda ako, maging barbero ako, marunong ako manggupit. Maging karpentero ako, marunong ako mamanday. 'Di ba? Mabubuhay ako, hindi makipaglimos sa mga magnanakaw na politiko. Lilimusin ko ang pera ninyo. Kaya nga nung panahon ni Duterte, binobolja ko rin sila. Lalo na sa panahon ni Kuting kasi harap-harapan ang polboron na pamumuno, ang ekstravagansa ni Lisa Smugs. Di ba? Ngayon, mga palangga natin. Ito, may article. Okay? Pakita ko lang to. O, ito. Mag-comment kayo dito. O, ikaw. Ito ha. Dali. Ito, balita 22 hours ago, galing sa bilyonaryo. The Marcos administration or the Bangag administration is once again asking the Bangko Sentral ng Pilipinas to dig deep into its vaults. Okay, this time to fund the development of a vast exhibition and convention center in the cultural center of the Philippines. From 50 billion, basahin natin. Okay, ito na naman, ayan, basahin mo. Si Lisa Smugs na naman. Bangko Sentral ng Pilipinas stopped to bankroll construction of Asia's largest exhibition center in CCP Complex. February 18, 2014. Okay? Ngayon, sisimutin na naman nila ang budget sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Magkano hiningi? Basahin natin to, mahaba-haba. Okay? The Marcos administration or Bangag administration is once again asking the Bangko Sentral ng Pilipinas to dig deep into its vaults, this time to fund the development of a vast exhibition and convention center in the Cultural Center of the Philippines or the CCP. The proposed Philippine International Exhibition Center. Magtatayo ng exhibition center. Ito daw ay pet project ni Lisa Ahas Smugs. A pet project of Lisa Butod Smugs. Araneta Marcos is meant to level up the country's competitiveness in getting a nibble of the burgeoning market for MICE meetings, incentives, conventions, and exhibitions. It will also position to the Philippines competitively among its Asian counterparts which have boosted their export after establishing permanent facilities of suppliers, exhibitors, and buyers. Ano yung exhibit mo, Lisa Polboron? Okay. Based on the documents obtained by Billionario.com, the BSP has been tasked, inutusan ni Lisa Smugs, providing the required 18 billion pesos for the PIEC's construction with the Philippine International Convention Center, which owned by the BSP stated to manage its operation. Okay, basahin nyo na lang itong article na to. Sa mga tuwid, inuutusan na naman ni Lisa Ahas ang Bangko Sentral na sairin ang pera ninyo. Billion-billion para magtayo nitong complex na ito para daw maging competitive tayo, maging world-class, chu-chu-chu-chu tayo. Ilalagay doon mga produkto ng Pilipino, export, pang-export at kung ano pa. PS. Suga pa ang babaeng ito. 60 billion ang in-insert sa utos ni Lisa at Natimbalos at ni Kuting. Doon sa hindi like AKAP, doon sa national budget for 2024, 60 billion. Now ito, 18 billion. And so, mga kapalangga, okay, doon sa particular construction na to. Nakita ninyo, 60 billion, 18 billion, sinisaid ang pera ng bayan. So gusto nilang sairin talaga. Itong pet project ni Lisa Smugs na to, pet, mukha siyang pet. Okay, mukha siyang butod. Ito ay corruption na naman. Hindi si Lisa gagawa ng proyekto na hindi niya
kakamkamin ang pera. Kaya nga inupo si Robles, nakasabwat niya sa Black Ops niya dyan sa PCSO para kamkamin ang pera ng mananaya. Ngayon kakamkamin na naman ang pera dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi pa nasiyahan doon sa kinakamkam sa national budget. See? Nakakaano, di ba? Gorgore na si Butod. Okay? TV. Ayan, next issue nila ay Anti-Terror Act. Yeah, ganyan na yun. Yung mga nagsasalta, tatatakan nila ng mga T. We demand drug test, sabi ni Grace Nagord. Okay? Kalokohan ang gusto ni Lisa Smugs. Yun na nga eh. Basahin nyo yan sa billionaire.com. You know, namnamin nyo. So, sa irin ang budget, mga kababayan. Kaya you have to speak up, get up, and pick them up. Kaya nga binoboldyak ko ang mga men in uniform, yung mga bruskong-brusko, na kayo ay hindi kayo pumapayag sa ganito, magkilos kayo, magsalita kayo. Lulubugin ang taba ng bayan, lulubugin ang kinabukasan ng inyong mga tao. Kaya nga, kayo ang nakakakita kung paano magsinghot si Kuting ng Pulburon kasama ng kanyang mga sekretary dyan, okay, na nakapaligid sa kanya. Nakikita nyo yan, kayo ang kamera ng taong bayan, 24/7 nandiyan kayo. Alam namin na nakikita ninyo na Adictus Benedictus si Kuting Jr. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.